Habang lalong umiinit ang kontrobersya sa tinaguriang Senate siege, mas lalong nagugulo ang kwento kung sino ba talaga ang unang kumilos at sino ang totoong target noong gabi ng tensyon sa Senate at GSIS complex. Sa mga unang lumabas na pahayag, malinaw ang depensa ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Ayon kay Aplasca, standard operating procedure lamang umano ang kanilang ginawa matapos nilang makita ang mga armadong taong walang koordinasyon sa Senado. Lalo pa matapos sabihin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala umano siyang iniutos na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa at wala rin umano siyang direktibang magpunta roon ang NBI. Dito ngayon nagsimulang mabaligtad ang usapan. Series ito. Hindi ito isang bakit lamang. Ha? Bakit? Bakit ka nandun? Sino ka? Ano ang authority mo? Sino nag-utos sa'yo? Ano ang dokumento magpapatunay na may karapatan kang nandun? Hindi sila nakapasok dun sa premises ng ng Senado. Gawa sila ng kwento. Hindi. Pinapunta lang kami ng GSIS para papatulong lang. Di ba kung hindi totoo yung sinabi ng isang nahuli, na inutusan sila na Bongbong Marcos na pasukin yung Senado kahit na sino man daw yung ganon, machegi. Di ba? Wala silang pakialam sa pasukin nila, makuha lang si Senator Bato de la Rosa. Yun naman yung importante sa kanila. So yun mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at ito maganda to pag-uusapan natin dahil si Matibag talagang biglang cambio no? Nagsalita lang si former senator at former sundalo na si former sundalo si Sir Gringo Honasan bigla nang bumaliktad itong si Matibag. Biglang cambio siya di ba? Kasi siyempre tama nga naman. Bakit may ibang institusyon o bakit may ibang tao doon sa Kongreso na dapat mga senator lang mga nandoon tapos yung mga bisita nila, pero bakit may ibang ahensya nandoon na nanggugulo, di ba mga insan? Tapos todo dinay pa tong si dinay si Matibag, walang NBI yan. Sinabi ni President Marcos na nung lumabas yung order, TRO ng Supreme Court, sinabi kong umalis na sila. So, may aalis ba dun kung walang NBI? Tapos ito naman, Sir Tigler, malupit. Unang nag-warning shot kasi yung mga pulis, kaya nag-warning shot na rin yung NBI. Grabe yung warning shot na, 30 plus megit na mga bala yung pinakawalan. Warning shot pa rin yan. At malupit din na sinabi ni BBM, walang dalang mga baril yun. At ito pa isang malupit mga insan. Dahil yung ultimo driver lang daw yun. Bakit? May dalang baril, nagpaputok. Pinahawak lang. Yung mga kasinungalingan talaga nila di ba? NBI din ang nagsabi, si Matibag mismo din ang nagsabi na nagpagawa sila ng peking pera, di ba? Naalala yung na-arresto si Franco, di ba? Na itinuturo nilang close daw sa mga Duterte, pero mas marami pang picture at video doon sa mga Marcos. Kahit si Anticlar may picture din doon, di ba? Mga insan. Di ba sinabi nila, nagpagawa daw sila ng peking pera sa recto. Kaya naman pala, hindi maubos-ubos yung namimiki sa recto dahil mismong yung nasa gobyerno yung kliyente nila nagpagawa. So, ibig sabihin, hindi malayo mga insan na yung dokumento na sinasabi nilang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, gawang din yun, gawang recto din yun. Kasi kaya nyo mameki ng pera Kaya nyo magpagawa sa recto, kaya nyo rin gawin yung warrant of arrest dyan sa recto, di ba? Sa kanila din naman ang galing yung mga insan Kaya, so paano tayo mapapaniwala na hindi peke yung bit-bit nila? Kasi sa kanila na mismo nang galing. Nagpagawa sila ng peking pera para sa entrapment ni Franco. Tapos, imposible naman na hindi rin sila gumawa ng peking ICC warrant para naman kay Senator Bato de la Rosa. Ayun lang yung mga insan Nagsinungaling ka na, kayang-kaya mo nang ulitin yan. Parte na ng mo yan Parte mo na ng pagkatao mo yan Tapos kasama mo pa si Pililing, naubod ng sinungaling.
Rhyme yun nililing, sinungaling. So ito mga insan, panoorin natin to at mag-react tayo rito. Kaya kung kayo din, meron din kayong masasabi, may komento, may reaction kayo, ilagay nyo sa ating comment section. At syempre, subscribe kayo sa ating channel mga insan. Libre na mag-subscribe. Kaya subscribe na, okay mahiya, libre lang. Habang lalong umiinit ang kontrobersya sa tinaguriang Senate siege, mas lalong nagugulo ang kwento kung sino ba talaga ang unang kumilos at sino ang totoong target noong gabi ng tensyon sa Senate at GSIS complex. Sa mga unang lumabas na pahayag, malinaw ang depensa ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska. Ayon kay Aplaska, standard operating procedure lamang umano ang kanilang ginawa matapos nilang makita ang mga armadong taong walang koordinasyon sa Senado. Aniya, nabigay muna sila ng verbal challenge. At nang hindi raw ibabat ng mga armadong tao ang kanilang mga baril, doon na umano sila nagpaputok ng warning shot. Yun. Simple ang naging punto ng kampo ng Senado. Kung walang armadong grupo sa paligid ng Senate premises, walang mangyayaring putukan. Kung walang deployment, walang haharangin. Kung walang operasyon sa GSIS side, walang magcha-challenge na Senate security. Pero habang umiinit ang debate online, tila unti-unting nasusukol ang paliwanag ng NBI. Lalo pa matapos sabihin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala umano siyang iniutos na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At wala rin umano siyang direktibang magpunta roon ang NBI. Dito ngayon nagsimulang mabaligtad ang usapan. Dahil matapos ang mga tanong tungkol sa deployment, checkpoints at mga armadong taong nakapwesto sa exit points, biglang nagbago ang direksyon ng depensa ni NBI Director Melvin Matibag. Sa bago niyang pahayag, sila naman daw ang nilusob. Ayon kay Matibag, habang nasa GSIS premises umano ang kanilang grupo, doon daw sila sinugod ng Senate Sergeant at Arms at pinaputukan. Sila ang pumunta papuntang GSIS. Sinungaling. Kung gusto mo lang i-secure yung mga senador at yung Senate, bakit kailangan mong tumumit? Pwede namang naglagay ka ng pwersa ro sa mga point of entry. Andyan ang Maris, may PSPG kayo, ang usahan ninyo, hindi po ba? Sa madaling salita, mula sa unang usapin tungkol sa presensya ng NBI sa paligid ng Senado, biglang naging kwento na ngayon ng NBI na sila umano ang biktima ng paglusob. Pero dito lalo dumami ang tanong. Dahil sa mga naunang pahayag mismo ng NBI side, unang sinabi na wala umano silang deployment sa Senado. Kalaunan, lumabas ang liham mula sa GSIS na humihiling ng presensya ng NBI sa GSIS premises. Pero ayon sa mga observers, mahirap paghiwanayin ng GSIS at Senado dahil physically connected ang dalawang gusali at iisa lamang halos ang access perimeter. Mas lalong naging kontrobersyal ang mga lumabas na video at testimonya mula sa loob mismo ng complex. Isa sa mga nagsalita ay si Resi Angeli Rizada Nolasco. At dito naging mas detalyado ang mga tanong laban sa operasyon. Ayon sa kanya, kung simpleng security assistance lamang ito, bakit tila deployment operasyon ang nangyari? Binanggit niya mga salitang narinig umano mula sa ilang personel sa lugar, akala dito tayo papasok, at hindi dito ang action scene. Para sa kanya, hindi raw ordinaryong building security ang dating ng mga pahayag na yun. Aniya, tila may prior operational knowledge tungkol sa galaw sa loob ng Senate GSIS complex. Kinwestiyon din niya kung bakit mas marami umanong armadong personel ang nakita sa mga video kumpara sa sinasabing 4 hanggang 6 lamang. May mga nakita raw na operatiba sa iba't ibang bahagi ng GSIS side, kabilang ang mga exit points at likurang bahagi ng complex. May ulat din umano tungkol sa checkpoints at inspeksyon ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas sa lugar. At isa sa pinakamabigat na tanong, kung para lang daw sa seguridad ng GSIS ang deployment, bakit tila nakaabang ang mga personel sa mga posibleng daanan palabas ng Senado? Binanggit din niya ang timing ng liham mula sa GSIS. Ayon sa dokumento, natanggap umano ang request bandang alas 5:08 ng hapon. Pero ayon sa ilang videos at ulat, tila may deployment na umano bago pa man iyon. Kaya ang tanong ngayon ng mga observers, kung deployed na bago pa ang request, sino ang nag-authorize? Mas lalong naging usap-usapan ang ulat na may mga personel umanong nakapwesto sa rear area ng complex
para mabigilan si Senator Bato de la Rosa. Para sa ilang netizens, Uli na mas kayo. kahawig daw yun ng containment o arrest operation Tama. kaysa ordinaryong peace and order assistance. At habang lumalalim ang usapin, pumasok din ang pahayag ni dating Senador Gringo Honasan. Pero direkta lamang ang kanyang punto. Ayon kay Honasan, noong senador pa siya, itinuturing na bahagi ng Senate jurisdiction ang GSIS premises. Sagrado yan. Para kay Honasan, malaking tanong kung bakit may Bakit mga may armadong nandoon? taong nasa lugar na walang malinaw na authority o koordinasyon sa Senado. Pero sa dulo, nanawagan pa rin siyang hintayin ang opisyal na investigasyon. Unang-una, may mga tao ron na hindi dapat nandun. Tama. Di ba? Bakit ka nandun? Di ba? Di ba? Sino ka? Sino utos sa'yo Sino na ka? pumunta ron? Ito yung mga, di ba, from a layman observers po. Di ba? Ang source natin ng informasyon ay news eh. O, footages, video. Di ba? Series ito. So, hindi ito isang bakit lamang. Ha? Bakit? Bakit ka nandun? Sino ka? Ano ang authority mo? Sino nag-utos sa'yo? Ano ang dokumento magpapatunay na may karapatan kang nandun? Magkabila yan. Ha? Yung premises ng GSIS is considered a premise, a property or a jurisdiction within the Senate. Sagrado yan. Di ba? Magkahiwalay. O parang, di ba? Para ka nagdala ng armadong grupo sa... Of course, may tama na naman sa akin yan. Eh. Ano ginagawa mo sa Malacanang? Ba't ka naka-full combat gear? And in my case, I have stood at the gates of Malacanang as defender and attacker. No? Without an invitation except from my conscience. Sa ngayon, ang pinakamalaking tanong ng publiko ay hindi na lamang kung sino ang nagpaputok, kundi ano ba talaga ang tunay na operasyon noong gabing iyon. Dahil habang tumatagal, mas maraming bersyon ang lumalabas. At habang nadardagan ng paliwanag, mas lalo namang lumalalim ang duda. Panigurado naman yung mga insan kung nagtagumpay sila ron na napasok nila yung Senado noon, nakuha nila, nabitbit nila si Senator Bato de la Rosa. Kinabukasan niya, usapan niya, yung joint operation po yan para ma-serve namin yung warrant kay Bato de la Rosa. Ganyan naman sasabihin ng mga insan. Pero dahil nga nabigo sila, hindi sila nakapasok dun sa premises ng ng Senado, gawa sila ng kwento. Hindi, pinapunta na kami ng GSIS para papatulong lang sa ganito ganyan. Papatulong, tapos pupunta ka sa pupunta ka roon sa Senado, tapos sasabihin walang mga diyan, walang mga NBI diyan, tapos sabihin ng presidente yung dumating yung pinaalis ko na sila, umalis na sila. walang mga NBI, tapos sabihin wala din baril, walang di nagpaputok. Tapos yung investigasyon ay nagpaputok pala sila, pero yung gwardiya yon, yung driver yon, hindi yun kasali sa NBI. Driver ka, tapos may dala kang baril. Ang galing yun talaga Puro kasinungalingan na lang yung pinagagawa nila. Asip naman yung pag-iisip ng sambayan ng Pilipino ay ganun pa rin kapurol na kagaya nila. Siyempre yung mga tao na yan, nag-iisip na yan. Tatanong yung mga tao nga, ba't kayo na dyan? Pinaggagawa ninyo. Diba? So akala nyo kasi may isahan nyo si Senator Bato de la Rosa. Uy, musang yan. Matinik yan. Tatagal ba yan ng ganyan? Diba? Ilang mga terorista, ilang NPA, rebelde ang mga nakakalaban yan sa kabundukan nakakauwi ng ligtas kung pa kaya sa Senado, kayang-kaya niya yan. Diba, mga insan, ang pinupunto lang natin dito, diba, kung walang malaking tao ang nag-utos dyan sa NBI, diba, hindi yan magpupunta dyan. Diba, kung hindi totoo yung sinabi ng isang nahuli, na inutusan sila na Bongbong Marcos na pasukin yung Senado kahit na sino man daw yung ganon, machegi. Di ba? Wala silang pakialam sa papasukin nila, makuha lang si Senator Bato de la Rosa. Yun naman ang importante sa kanila, mga insan. Di ba? Yun ang totoo doon. Hindi yung kung ano-ano pang kasinungalingan yung pinagsasabi ninyo. Nagloloko naman ninyo taong bayan. Gusto nyo talagang maparalisa yung side ng mga Duterte. Manlumo na naman dahil isa na naman sa
kasapi ng mga Duterte yung napaalis nila, nadala nila sa Dahig Federal, na ipakulong nila sa maling pamamaraan. So yung mga insan, ano masasabi niyo sa ating pinag-usapan ngayon? Kung may comment at reaction kayo, lagay na sa ating comment section. Babasahin po po sa yan. Maraming salamat mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.